Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na ibinatay sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan na matagal nang umiikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako si Rico, isang freelance documentarist na mahilig maglibot sa mga probinsya upang kuhanan ng kwento, mga alamat, kababalaghan, at kwentong bayan. Isang araw, habang nasa isang lumang aklatan sa Maynila, may matanda akong nakilala na nagkwento tungkol sa isang maliit na baryo sa norte na tinatawag na San Peladio. Ayon sa kanya, sa tuwing sasapit ang ikatlong Biyernes ng Setyembre, may pista silang ipinagdiriwang na hindi para sa mga santo, kundi para sa mga nilalang ng kadiliman. Hindi ko mapigilan ang interes ko. Kaya't ilang linggo bago ang itinakdang petsa, nagpasya akong bumisita sa San Peladio. Sa una, parang karaniwang baryo lang ito, mga taong tahimik, magalang pero tila may itinatago. Bawat sulok ng lugar ay may nakapaskil na banderitas, tila naghahanda para sa isang malaking selebrasyon. Ngunit may kakaiba akong napansin, lahat ng bahay may duyan o kampay sa pintuan na gawa sa itim na tela, may nakapaskil na anting-anting, at may durog na asin sa harap ng bakuran. Mabait ang mga tao, ngunit tila may takot silang palaging nakadikit sa kanilang mga mata. Hindi ko agad naiintindihan kung anong uri ng pista ang kanilang inihahanda. Kapag tinatanong ko kung sino ang patron o ano ang layunin ng pista, palaging malabo ang sagot. Pista lang para sa kaligtasan. Tradisyon ng mga ninuno. Basta wag ka lang lalabas pagsapit ng hating gabi. Sa mismong gabing dumating ako, pinatuloy ako sa bahay ng mag-asawang Mang Densyo at Aling Flora, mga retiradong guro na tila may alam sa kasaysayan ng baryo. Pagkakain namin ng hapunan, sinimulan kong usisain sila. Ano po bang pista to? Parang may halong takot ang kasayahan nyo. Tahimik si Aling Flora. Si Mang Densyo naman ay tumango ng mabigat ang mukha. Hindi ito pista ng kasayahan, Hijo. Isa itong pista ng kabayaran. Kada taon, may iniaalay kami para mapanatili ang kapayapaan dito. Alay po. Alay nino. Hindi sumagot si Mang Densyo. Sa halip, tumayo siya at tinakpan ang bintana. Matulog ka na lang muna, Hijo. Bukas, saka tayo magkwento. Pero hindi ako mapakali. 12:00 ng gabi, habang ako'y nasa higaan sa silid na inihanda nila, may narinig akong iyak. Mahina lang, parang tinig ng batang babae. Maya-maya, sinundan ito ng tila huni ng mga hayop pero hindi ordinaryo. Mahabang kihikbi na parang ihip ng hangin pero may buo at matinis na tinig. Sumilip ako sa bintana. Sa may kakahuyan, may mga aninong gumagalaw. Malalaki, mabilis. Hindi sila hayop. Hindi rin sila tao. Biglang nagliwanag ang langit, kidlat na walang kasamang kulog. Sa isang iglap, may nakita akong babae na nakaputing damit, tila nilalakad palapit sa gitna ng gubat mag-isa umiiyak. Kinabukasan, agad kong kinumpronta si Mang Densyo. Sino yung batang babae kagabi? Bakit siya nasa gubat? Ano yung mga aninong gumagalaw? Sa halip na sumagot, inilabas ni Mang Densyo ang isang lumang larawan. Siya si Lira, ulilang dalaga na ipinanganak dito sa San Peladio. Baka siya yung nakita mo. At kung totoo man yun, simula na yun ang pagpili. Pagpili? Anong pagpili? Nagkatinginan si Aling Flora at Mang Densyo. Tuwing pista, isang birhen ang pinipili ng mga nilalang sa kagubatan. Siya ang alay. At kapag pumili na sila, wala nang ligtas. Hindi mo siya pwedeng iligtas, Rico. Delikado. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero ang mga matang yon, ang iyak na narinig ko, ang aninong gumagalaw sa dilim, lahat iyon ay hindi normal. Habang lalong lumalapit ang araw ng pista, lalong bumibigat ang hangin sa San Peladio. Lalong dumarami ang kakaibang pangyayari. Sa susunod na mga araw, malalaman ko pa ang kasaysayang bumabalot sa lugar na ito, kasaysayang itinatago ng katahimikan at ng dugo. Lumipas ang ilang araw sa San Peladio, at habang palapit ng palapit ang pista, mas lalong sumisidhi ang mga tanong sa isip ko. Hindi ito ordinaryong selebrasyon. Hindi rin ito simpleng paniniwala sa mga espiritu o duwende. May mas malalim. May mas madilim. Sa ikatlong araw ko sa baryo, naglakas loob akong bumalik sa bahay ni Mang Densyo para muling magtanong. Noon, hindi na nila ako tinanggihan. Tumango si Aling Flora at sinabi, kung gusto mong malaman ang totoo, samahan mo kami sa simbahan mamayang hapon.
Ang lumang simbahan 3:00 ng hapon, dumiretso kami sa lumang simbahan ng San Peladio, isa sa mga pinakamatandang istruktura sa baryo. May lamat ang mga pader, wasak ang ilang bahagi ng bubong, at natatakpan ng makakapal na damo ang likuran nito. Ngunit sa kabila ng pagkasira, naroon pa rin ang isang matandang altar na tila inaalagaan pa rin hanggang ngayon. Habang lumalakad kami sa loob, napansin kong may bahagi ng sahig na kakaiba, hindi gawa sa kahoy kundi bato, at tila madalas binubuksan. Pinatong ni Mang Densyo ang kamay niya roon at binulungan ako. Dito nakaimbak ang mga kasulatan ng ating kasaysayan. Hindi yan bukas sa lahat. Pero ikaw marapat na malaman mo na. Binuksan nila ang bato at sa ilalim nito ay may kahon na gawa sa balat ng hayop at bakal. Binuksan iyon ni Aling Flora gamit ang lumang susi na tinago pala niya sa kwintas. Sa loob, mga gulong-gulong papel, may ilan pang nakasulat sa sinaunang baybayin, may mga larawan at may iisang bagay na kumurot sa dibdib ko, isang larawan ng batang babaeng nakaputi si Lyra. Simula ng kasunduan bumigkas si Mang Densyo ng kwento habang hawak-hawak ang isa sa mga sulat. Ang San Pelagio, noon pa man, ay pinamumugaran ng mga nilalang na hindi basta-basta. Hindi sila basta aswang lang, sila'y mga nilikhang mailahi ng anino, ng uhaw, ng dilim. Dati-rati, nilulusob nila ang mga baryong walang proteksyon. Pinipili nila ang lugar kung saan ang lupa ay may buntong espiritu, mga lugar na sinumpa at pinagpahingahan ng mga kaluluwang ligaw. Ayon sa kwento, noong panahon pa ng Kastila, dumating ang isang matandang babae na may kasamang alagang itim na uwak. Siya ang unang tagapamagitan ng kasunduan. Siya ang nag-alok ng kapayapaan sa mga nilalang kapalit ng isang birheng alay tuwing pista. Hindi ito pangkaraniwang birhen, kailangan ay dalagang ipinanganak sa mismong lupa ng San Pelagio, walang pamilya at malinis ang dugo. Ang kasunduang yon ang nagligtas sa atin sa pagpatay at pagwasak, ani Aling Flora. Kapag may alay, tahimik ang gabi. Ngunit kapag wala, 1 linggo ng bangungot ang susunod. Mga napiling alay habang binubuklat ko ang mga papel, nakita ko ang listahan ng mga naunang napiling alay. Hindi sila basta pinipili lang. Sabi sa sulat, ang mga aswang ay may kakayahang dumapo sa panaginip ng sinumang nais nilang kunin. Sa una, paunti-unting bangungot lang. Pero habang lumalapit ang pista, lalong lumalakas ang hila ng dilim. Ang huling hindi na ituloy na alay, ani Mang Densyo, ay ang ina ni Lyra. Nanlaki ang mata ko. Anak pala siya ng dating alay? Tumango si Aling Flora. Ang ina ni Lyra ay si Clara, isa ring ulilang batang babae na halos ganun din ang kwento. Ngunit bago maisakatuparan ang alay, tinangka siyang iligtas ng isang lalaki mula sa lungsod ang ama ni Lyra. Tumakas sila. Pero nahuli. Hindi natuloy ang ritual, at bilang parusa, 7 buhay ang nawala sa loob ng 1 linggo, 2 bata, 3 matanda, 1 buntis, at ang mismong ama ni Lyra. At simula noon, tila naputol ang linya ng alay. Wala nang birheng kapalit. Hanggang sa lumaki si Lyra at matupad ang kondisyon, ulila, dalaga, at dugong taga San Pelagio. Ang panaginip ni Lyra kinagabihan, nagpunta ako sa bahay ni Lyra. Kinausap ko siya habang naglalaba sa poso. Tahimik siya sa una, pero nang tanungin ko kung nananaginip siya, napatigil siya sa pagbabanlaw. May mga mata pula. Hindi sila tao, Kuya Rico. Hindi rin hayop. Minsan, nasa likod sila ng salamin. Minsan, nasa ilalim ng kama. Pero palagi silang nakangiti. Nagkulay lila ang langit. Biglang umihip ang malamig na hangin. Narinig naming muli ang huni sa gubat, pareho ng narinig ko sa unang gabi. Napatingin si Lyra sa akin. Nanginginig ang boses niya. Papalapit na sila ang walang katapusang ikot habang paikot ang taon, paikot-ikot din ang sumpa ng San Pelagio. Kung hindi matutuloy ang alay kay Lyra, muling maghahasik ng lagim ang mga nilalang sa kagubatan. Ang tanong ko ngayon, bakit nananahimik ang buong baryo? Bakit tila wala ni isang nagtangkang pigilan ito? At ang mas malalim kong tanong, may paraan ba para tapusin ang sumpa ng hindi kailangang isakripisyo si Lyra? Dahil kung wala, isa na namang gabi ng dugo ang naghihintay. 5 araw na lang bago ang pista. Sa panlabas, tila normal ang takbo ng buhay sa San Pelagio. Abala ang mga tao sa paglalagay ng dekorasyon, may mga palaro sa liwasan, at abala ang mga kabataan sa pag-ensayo ng mga sayaw para sa parada.
Ngunit sa bawat ngiti may halong kaba. Sa likod ng kasiyahan, may aninong dumadapo sa mga mata ng mga taga-baryo. Si Lyra, na ngayon ay batid ng siya ang piniling alay, ay lalong nananahimik. Binabantayan siya ng ilang matatandang babae, hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi upang matiyak na hindi siya makatakas. Kakaibang pagkakasakit at pagkawala isang gabi, napabalitang biglang nagkasakit ang halos kalahati ng mga alagang hayop sa baryo, mga manok, baboy at baka. Nagluluha ang ilan sa mga may-ari dahil kinabukasan, natagpo ang wala ng laman ang mga tiyan ng mga hayop, tila sinipsip mula sa loob. Walang marka ng sugat. Parang hinigop lang ng kung anong nilalang ang lahat ng laman loob. Kasunod noon, 2 bata ang hindi nakauwi matapos maglaro sa may kakahuyan. Nagsagawa ng paghahanap. Nahanap sila kinabukasan sa ilalim ng tulay, hubot-hubad at pareho ring walang laman ang loob ng tiyan. Wala pa ring palatandaan kung paano nangyari. Sa parehong araw, isang buntis ang inatake sa puso habang natutulog. Bago siya bawian ng buhay, paulit-ulit daw niyang sinasabi sa asawa, may babaeng nakaitim lumilipad tinitingnan ang tiyan ko, ang buong baryo ay nabalot sa katahimikan kinagabihan. Wala nang lumalabas ng bahay pagkagat ng dilim. Hindi na rin ipinagpatuloy ang mga ensayo at palaro. Isa lang ang iniisip ng lahat, pumili na ang mga nilalang. At nag-uumpisa na silang sumingil. Mga bagong bisita sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang van mula sa Maynila. Bumaba ang 3 tao, 2 babae at 1 lalaki, mga pinsan ni Lyra na matagal nang naninirahan sa lungsod. Hindi nila alam ang buong kwento ng pista. Dumaan lang sila para makifiesta at dalawin ang pinsan nilang matagal na nilang hindi nakita. Agad silang binigyan ng babala ng mga matanda. Kung maaari umalis na kayo bago sumapit ang pista. Pero mayabang at mapagkumbinsi ang isa sa kanila, si Clarice, isang dalagang matapang at moderno. Mga paniniwala lang yan. Wala naman talagang aswang. Natahimik ang mga matatanda. Isang lola ang nagsalita. Ang hindi naniniwala ang unang sinisingil. Mga panaginip na lumalala kinagabihan, kinausap ako ni Lyra. Iyak siya ng iyak habang ikinukwento ang napanaginipan niya. Nakagapos ako sa gitna ng altar. Nakapalibot sila. Hindi ko sila makita ng buo, pero nararamdaman kong binubuksan nila ang dibdib ko habang gising na gising pa ako. Tapos may tinig na nagsasabing, hindi ka makakatakas, anak ng huli naming alay. Hindi ko na mapigilan ang sarili. Lumapit ako kay Mang Densyo at Aling Flora. Hindi ba pwedeng itigil ang lahat ng ito? Wala na ba talagang ibang paraan? Tiningnan lang nila ako. Walang sagot. Pagbisita sa matandang albularyo, sinundan ko ang mungkahi ng isang residente. Bisitahin si Lolo Binoy, isang albularyo na matagal nang hindi lumalabas ng bahay. Dati raw siyang tagapangalaga ng hipagitan, isang espiritual na espasyo, kung saan maaaring tumawid ang mga kaluluwa ng buhay at ng nilalang ng dilim. Pagdating ko sa kubo niya sa may paanan ng bundok, sinalubong niya ako kahit hindi ko pa siya tinatawag. Alam kong darating ka, Rico. Narinig ka na nila. Ang tanong, makikinig ka ba sa akin bago pa mahuli ang lahat? Sa loob ng kanyang bahay, pinakita niya ang isang lumang anting-anting na hugis, pusong may pako sa gitna. Ito ang tanging paraan para harangan ang koneksyon ng nilalang sa kanilang alay. Ngunit may kabayaran, ang sinumang magsuot nito, siya ang hahabulin. Nag-alinlangan ako. Ano pong ibig sabihin nun? Tumitig siya sa akin, diretso sa mata. Kung ikaw ang sasalo sa ugnayan, ikaw ang kukunin. Pero maliligtas si Lyra, pansamantala. Tumatakbong oras pilit kong kinausap ang mga pinsan ni Lyra na umalis na. Ngunit si Clarice ay lalong naging mapangahas. Gusto ko ngang makita kung totoo ang sinasabi nilang aswang. Magsusulat ako ng article tungkol dito. Gusto ko ng katotohanan. Napailing ako. Hindi alam ng babae kung anong panganib ang kinakaharap niya. Kinabukasan, hindi na bumaba si Clarice sa kanyang silid. Nakita siya ng kasambahay na parang tulala sa loob. Paulit-ulit ang sinasabi, ako ang gusto nila. Hindi si Lyra, ako ang pinili. Muling bumigat ang hangin sa buong baryo. At sa oras na iyon, malinaw na malinaw sa akin, nag-umpisa ng magpabago-bago ang ugnayan ng mga nilalang. May bagong target. Pero hindi pa tiyak kung sino.
Ang unang gabing buwis buhay sa gabi ring iyon ay sumigaw mula sa kabilang baryo. Nagkagulo. May sunog. 3 bahay ang tinupok ng apoy, at sa gitna ng mga nasunog, may natagpo ang katawan ng isang batang lalaki na nawawala ng ilang araw. Patay. Nangingitim ang balat. Gumuho ang kanyang dibdib na parang nilagari. Lahat ng tao sa San Pelagio ay gising buong gabi. May mga nagdarasal. May mga nag-iiyakan. At ang mga matatanda tahimik. Dahil alam nila, kapag ganito na ang simula, mas malala pa ang darating. Hawak na ng dilim si Lyra ay parang walang buhay. Hindi na kumakain. Hindi na nagsasalita. Gabi-gabi ay umiiyak lang siya habang yakap ang lumang larawan ng kanyang ina. Samantalang si Clarice ay unti-unti na ring nagbabago. Hindi na siya nagbibihis ng normal. Laging nakaitim. Laging tulala. Minsan, nakikitang may kinakausap na wala naman doon. Isang gabi, habang ako'y palabas ng bahay ni Lolo Binoy, nakita ko si Clarice sa gilid ng simbahan. Nakatayo. Nakangiti. Nakatitig sa akin. Alam mo ba, Kuya Rico, sabi niya. Hindi lang isa ang alay ngayong taon. 2 kami. 3 araw na lang bago ang pista. Ang buong baryo ng San Pelagio ay halos wala ng sigla. Wala ng musika, wala ng palaro. Ang dating makukulay na banderitas ay isa-isa nang tinatanggal. Ang mga bahay, isinara ang mga bintana at pinto. Ang liwanag ng araw ay tila nababalot ng ulap, mabigat, malamig, parang mailuhang nakasabit sa hangin. Nagsimula ng mabalita sa buong baryo na 2 ang napiling alay ngayong taon, si Lyra at si Clarice. Ang desisyon ng baryo isang lihim na pagpupulong ang isinagawa ng mga matatanda sa loob ng simbahan. Pinatawag sina Lyra, Clarice, at maging ako, kahit ako'y isang bisita lamang. Sa harap ng lumang altar, nagsalita si Kapitan Fidel, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Bihira mangyari ito, pero ngayon lang ulit nangyari, 2 kaluluwa ang hinihingi ng mga nilalang sa dilim. Kung pipilitin nating pigilan, babaha ang dugo sa buong San Pelagio. Pero kung susundin natin baka magkaroon ng katahimikan. Tumuto si Aling Flora. Hindi na dapat natin isinusuko ang mga buhay ng kabataan. Panahon na para tapusin ito. Ngunit mabilis siyang sininghala ng isa sa mga matanda, kung sa pagtapos ng tradisyon ay kapalit ang buong baryo, handa ka bang isugal ang buhay ng lahat? Ang pagtatangka ng pagtakas ng gabing iyon, hindi ako nakatiis. Kinausap ko si Lyra at Clarice. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Kailangan nating tumakas. Nagulat ako sa sagot ni Clarice. Tumakas? Bakit? Gusto ko ngang malaman kung anong meron. Gusto kong makita ang mga nilalang na iyan. Kung ako ang alay, baka ako rin ang sagot. Parang wala na sa sarili si Clarice. Ang mga mata niya ay hindi nakagaya ng dati. Gusto kong hatakin siya palayo, pero ayaw niyang sumama. Lyra naman, bagaman takot, ay tila pagod na. Hindi na rin siya umiiyak. Tahimik lang siyang tumango. Nang gabing yon, isinakay ko si Lyra sa aking motorsiklo at naglakbay kami panorte, palabas ng baryo. Pero halos 5 kilometro pa lang ang layo, tumirik ang makina. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Wala namang problema. Wala ring baha. Hindi pa rin ako makapaniwala nang makita kong lahat ng gulong ay parang natunaw. Literal na nalusaw, parang sinipsip. Biglang lumamig ang paligid. May narinig kaming huni sa kawalan. Maya-maya, sumulpot ang itim na uwak, tila mula sa walang hangin, at umiikot-ikot sa itaas namin. Hindi nila tayo papayagan, bulong ni Lyra. Hindi na ako basta tao. Isa na akong bahagi ng kasunduan. Mga kamatayang paalala, bumalik kami sa baryo. At pagbalik, sinalubong kami ng masaklap na tanawin, isang buong pamilya sa may paanan ng bundok ang pinaslang. Walang ingay. Walang bakas ng sapilitang pasok. Pero ang lahat ng miyembro ng pamilya, magulang, anak, pati sanggol, lahat walang puso. Tila binunot ng buo, walang bakas ng dugo. Tumakbo ang mga tao. Ang ilan, tulala. Ang iba, nagsisigaw. Simula na. Bumalik na sila. Kinabukasan, may mga nagsimulang mangumpisal sa simbahan. Hindi para humingi ng tawad, kundi para isuko ang sarili sa posibilidad na sila ang isunod.
Kung ako ang dapat mamatay, kunin niyo na ako, sabi ng isa. Basta wag ang anak ko. Ang lihim ng mga rebeldeng taga-baryo dito ko nakilala sina Pilo, Tita Mags, at Carding, mga rebeldeng taga-baryo na matagal nang tumututol sa pista at sa alay. Ayon sa kanila, noon pa man ay sinusubukan na nilang hanapin ang paraan para sirain ang kasunduan. Inilahad nila ang lihim na kasulatan ng unang tagapamagitan, si Lola Kulang, ang babaeng nagdala ng alay sa mga nilalang sa simula ng lahat. Ayon sa lihim, may isang ritual na maaaring gamitin upang wasakin ang kasunduan, ngunit ito'y nangangailangan ng ang mismong dugo ng alay. Ang anting-anting ng tagapangalaga ng pagitan kay Lolo Binoy. At isang kusang loob na sakripisyo. Tumayo ako. Kung makakatulong akong tapusin to, handa akong sumama. Ngunit may babala si Tita Mags, kapag pinilit natin to, at pumalya hindi lang ang San Pelagio ang maubos, kundi lahat ng karatig na bayan. Palalawakin nila ang pagpatay. At ikaw ang unahin nilang gutayin. Nagkakahiwalay na desisyon muling nagkita sina Lyra at Clarice. Magkaharap sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gitna ng plaza. Tahimik ang gabi. Walang ibang naririnig kundi huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Biglang nagsalita si Clarice, kung ako ang pipiliin, tatanggapin ko. Ayokong ang ibang tao pa ang mamatay. Kung kapalit nito ay katahimikan, ako na. Tumulo ang luha ni Lyra. Pero kung hindi tayo lalaban ngayon, taon-taon may isa pang papalit sa atin. Nagkausap sila. Mahabang usapan. Hanggang sa sinabi ni Clarice kay Lyra, piliin mo ang buhay. Ako na lang. Isang gabing may bagyo sumapit ang gabi bago ang pista. Biglang bumuhos ang ulan. Malalakas na hangin, pagkulog at paglipad ng mga uwak sa itaas. Hindi ordinaryong bagyo. Ito ang tinatawag ng mga matatanda na bagyong paanyaya, senyales na ang mga nilalang ay handa nang tumanggap ng alay. Si Clarice ay hindi na natagpuan kinabukasan. Naiwan lang sa kanyang silid ang isang itim na damit, may bakas ng dugo, at nakasulat sa pader gamit ang uling, ako ang pumili. Ako ang alay. Ang baryo ay muling naging tahimik. Ngunit ang tanong, tapos na ba ang lahat? O isa lang itong simula ng mas malalim na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim? Pista na. Sa ibang lugar, ang araw na ito ay puno ng musika, palaro, kantahan at sayawan. Ngunit sa San Pelagio, ang pista ay katahimikan, takot at panalangin. Wala kang maririnig kundi iyak ng hangin, huni ng uwak, at yabag ng mga taong halos ayaw lumabas ng bahay. Ang baryo ay tila isang libingang buhay, isang malaking altar ng sakripisyo. Ang katawan ni Clarice ay hindi pa rin natatagpuan. Pero sa katahimikan ng mga tao, malinaw ang mensahe, tanggap na nila ang kanyang alay. Subalit ako, si Rico, ay hindi pa rin kumbinsido. May isang bagay na kulang. Pagbabalik sa simbahan kasama ko si Lyra, at muli naming pinuntahan ang lumang simbahan ng San Pelagio, ang parehong simbahan kung saan una kong nakita ang mga lumang kasulatan at larawan ng mga alay. Pagpasok namin, ramdam agad ang bigat ng lugar. Ang mga kandila sa altar ay kusa na lamang naglalagablab kahit walang sinindihan. Sa gitna ng altar, may naiwan, isang lumang kahon ng kahoy na may ukit ng anting-anting. Hindi ito narito dati, bulong ni Lyra. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, may isang selyadong sulat, isang lumang kwintas, at isang piraso ng balat ng tao na may sulat sa sinaunang baybayin. Agad naming dinala ito kay Lolo Binoy, ang albularyong tagapag-ingat ng kaalaman ng pagitan. Ang tunay na laman ng kahon habang binabasa ni Lolo Binoy ang sulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Nilapat niya ang palad sa papel at napapikit. Maya-maya, tumulo ang luha sa pisngi niya. Akala natin tapos na. Pero hindi si Clarice ang tunay na alay. Isa lang siyang distraction. Ang tunay na hinihintay ng mga nilalang ay si Lyra pa rin. Nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Lyra na halos mawalan ng ulirat. Pero bakit ganun? Bakit nila kinuha si Clarice kung hindi siya ang alay, tanong ko. Tumingin sa akin si Lolo Binoy at dahan-dahang nagsalita. Dahil kailangan nila ng dalawa. Isang kusang loob na sakripisyo at isang itinakdang alay na may dalang dugo ng kasalanan ng nakaraan. Kasalanan ng nakaraan, tanong ni Lyra, nanginginig. Tumango si Lolo Binoy. Ang ina mo, si Clara, ay hindi natapos bilang alay.
At ang ama mo ay hindi galing sa San Peladio. Dahil sa pagtakas nila, ang dugo mong nanalaitay ay dugo ng suway at sala, mas mahalaga, mas malakas, mas matamis para sa nilalang ng dilim. Sa iyo nila isasara ang kasunduan. Hindi kay Clarice. Ang lihim na kasulatan ni Lola kulang binasa pa ni Lolo Binoy ang sulat mula sa kahon. Galing ito mismo kay Lola Kulang, ang orihinal na tagapamagitan ng pista. Doon nakasaad ang lihim na hindi kailanman ipinaalam sa buong baryo. Kung sakaling pumalya ang alay at magkaroon ng anak mula sa pagsuway, ang anak na iyon ang magiging huling alay upang tuluyang matapos ang kasunduan. At higit pa roon, may pangalawang kondisyon, kung ang nasabing alay ay makaligtas sa gabi ng pista, at hindi tuluyang makuha ng mga nilalang, magagalit ang kadiliman at muling bubuksan ang daan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang dalawang mundo ipinakita ni Lolo Binoy ang isang sinaunang mapa ng San Peladio. May nakaturo na parte sa gubat, isang lugar na tinatawag na tagpagitan, isang portal kung saan minsang nakatagos ang mga nilalang mula sa kabilang mundo. Kapag hindi mo tinanggap ang papel mo, Lira magbubukas muli ang tagpagitan. At hindi na lang ang San Peladio ang apektado kundi lahat ng karatigbayan. At pag lumawak pa, baka buong bansa. Muling tumulo ang luha ni Lira. Bakit ako? Bakit kailangan ako ang magbayad sa pagkakamali ng mga magulang ko? Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi natin pipiliin ang kamatayan mo. Pipiliin natin ang paglaban. Ang nakalimutang ritual ayon kay Lolo Binoy, may isang natatanging ritual na maaaring gawin sa mismong altar ng simbahan. Hindi ito pagpapalayas na nilalang, kundi paglalagda ng bagong kasunduan, hindi na isang alay, kundi isang pagtatapos ng sumpa. Ngunit ito ay may kapalit, dapat isagawa bago ang hating gabi ng pista. Dapat gawin sa presensya ng anino ng alay. At dapat may magsakripisyo, hindi ng buhay, kundi ng alaala. Sakripisyo ng alaala na guluhan ako. Ano ang ibig sabihin ng sakripisyo ng alaala? Ipinaliwanag ni Lolo Binoy, ang sinumang magsasagawa ng ritual, kailangang burahin ang lahat ng alaala niya sa mundo, makakalimutan ka ng lahat ng tao, ng pamilya mo, ng kaibigan mo. Parang hindi ka kailanman nabuhay. Mawawala ka sa lahat ng talaan, litrato at kasaysayan. Tahimik. Walang kumikibo. Hanggang sa nagsalita si Lira. Kung ito ang tanging paraan tatanggapin ko. Napasinghap ako. Hindi pwede. Hindi mo kailangang gawin to mag-isa. Ngunit mariin ang kanyang titig. Sa buhay kong puno ng paghihintay ng kamatayan, ngayon lang ako pumili. Gusto kong ako ang magsara ng pinto ng dilim, kahit walang makaalala sa akin. Ang huling desisyon sa pagpasok ng gabi, habang papalapit ang hating gabi, nagsimulang gumapang ang itim na usok mula sa kagubatan. Narinig na naman ang mga huni ng mga nilalang, mas malalalim, mas matalim, mas uhaw. Lumikha kami ng bilog sa loob ng simbahan. Si Lira sa gitna. Ako, si Lolo Binoy at ang mga rebeldeng taga-baryo ay nakapaligid. Binasa ni Lolo Binoy ang sinaunang panalangin. Bumukas ang altar. Lumabas ang itim na pintuan ng tagpagitan. Mula sa loob, may humahawak sa hangin, tila humihigop ng lakas. Lira, sabi ni Lolo Binoy, panahon na. Lumapit si Lira sa altar, hawak ang anting-anting, at binigkas ang huling linya ng ritual. Isinusuko ko ang aking alaala, kapalit ng katahimikan ng mundo. Sa iglap na iyon, may matinding liwanag na bumulwak mula sa altar, kasunod ang nakabibinging sigaw ng daan-daang nilalang na tila nasusunog. Nang mawala ang liwanag, wala na si Lira. Pagkatapos ng alon ng dilim kinabukasan, tila walang nangyari. Ang baryo ay payapa. Malinaw ang langit. Masigla ang mga tao. Ngunit isang bagay ang kakaiba. Walang may nakakaalala kung sino si Lira. Ni hindi ko siya makita sa mga litrato. Walang nakakaalala ng kanyang pangalan, mukha o kwento maliban sa akin. Ako na lang. Ang gabi ng pista ay dumating na. Subalit ngayong wala na si Lira at walang ni isa sa baryo ang nakakaalala sa kanyang pag-iral, tila nagbura ng pangalan sa kasaysayan, may isang bagay na hindi pa rin maipaliwanag. Sa halip na katahimikan, may nakabibinging lungkot. Sa gitna ng liwanag ng mga kandila at tahimik na dasal sa simbahan, ramdam ko ang kilabot na hindi pa tapos ang lahat. Ang pakiramdam ng isang naiwan ako na lang ang natitirang may alaala ni Lira.
Ako lang ang nakakaalam ng sakripisyo niyang hindi sinaksihan ng mundo. Habang ang buong San Pelagio ay abala sa panata, pag-aalay ng prutas sa altar, at pagrorosaryo sa plaza, ako ay nanatiling gising, nakaupo sa loob ng lumang simbahan, pinagmamasdan ang altar na minsan niyang tinindigan. May naramdaman akong malamig na hangin. Napalunok ako. Iisa lang ang ibig sabihin noon, may natira pa. Ang nilalang na uhaw maya-maya, tila may gumapang sa ilalim ng aking balat, malamig, mabigat, masangsang ang amoy ng paligid. Lumabas ako sa simbahan at nakita ko ang ilang mga unggoy na wala sa gubat, ngunit hindi sila ordinaryong hayop. May mahahabang kuko, mapupulang mata at ngisi sa kanilang bunganga. Nakaupo sila sa itaas ng mga poste ng kuryente, nakatingin sa akin. Sa gitna ng liwanag ng buwan, lumitaw ang isang nilalang na itim ang balat, mahaba ang liig, at putol-putol ang galaw, parang basag ang kanyang katawan, parang hindi sana isaliwanag. Ikaw ang saksi, bulong nito. Ikaw lang ang hindi nawala. Ikaw ang dapat sumunod. Tumakbo ako pabalik ng simbahan. Ngunit pagsara ko ng pinto, nakapagtataka, wala ng altar. Wala na ang mga bangko. Wala na rin ang mga santo. Ang buong simbahan ay naging isang abandonadong gusali, tila matagal nang iniwan, kinain na ng kalikasan. Multo ng isang ritual habang gumugulong ang gabi, unti-unti kong napagtanto ang isang bangungot. Ang sakripisyo ni Lyra ay hindi tuluyang tinanggap. Isinara niya ang tagpagitan. Pinili niya ang kalimutan ng lahat. Ngunit isang nilalang ang naiwan, ang pinakamatandang nilalang ng dilim, ang tinatawag na tagalagas, ang tagapagbantay ng huling kasunduan. Ayon sa mga lumang sulat ni Lola Kulang, ang tagalagas ay hindi bahagi ng kasunduan, kundi tagapagpatupad ng kabiguan. At dahil ako lang ang may alaala kay Lyra, ako na ngayon ang pipintuan ng pagbubukas muli ng daan sa pagitan ng mundo ng tao at nilalang. Ang pagbabanta ng ganti sa bawat hakbang ko sa baryo, may nararamdaman akong mga mata. Mga bata na tila hindi kilala ang sarili, mga matanda na hindi na bumabanggit ng pangalan ng pista. Minsan, naririnig kong may nagbubulong, walang nangyaring pista kailan pa. At doon ko lalong napagtanto, kasama sa sakripisyo ni Lyra ang pagbura ng lahat ng bakas ng pista. Wala nang pista para sa mga tao. Wala nang kasunduan. Pero paano kung ang pista ay bahagi ng pagpigil? Kung ang paglimot sa pista ay hindi lang paglimot sa kasunduan, kundi pagbubura ng depensa ng baryo laban sa mga nilalang. Isang misteryosong mensahe kinagabihan habang nasa kubo ako ni Lolo Binoy, na tila mas humina at madalas tulala simula ng ritual, may tumapik sa bintana. Isang batang babae. Puting-puti ang suot. Nakangiti. Hindi mo ba ako naaalala, Kuya Rico? Napatayo ako, nanginginig. Lyra. Napapikit ako. Pagdilat ko, wala na siya. Ngunit sa sahig ng kubo, may nakasulat sa abo, huwag mo silang hayaan. Huwag mong hayaang makalimot ang mundo. At doon ako ginising ng pagkabigla. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagtitipon ng katotohanan kinabukasan, sinimulan kong tipunin ang mga litrato, sulat at recordings ko. Lahat ng patunay ng pista. Lahat ng ebidensya kay Lyra. Kahit wala na siya sa mga litrato, kahit lumabo na ang mga sulat, isinulat ko muli ang lahat sa aking kamay. Sa kwaderno. Sa audio recorder. Sa bawat pahina. Kung ako na lang ang may alaala sa kanya, ako ang magiging tagapagdala ng katotohanan. Ang tanong lang kanino ko ito ibabahagi. Dahil lahat ng tao sa baryo wala na sa tamang alaala. Walang gustong makinig. Walang gustong maniwala. At kung ako'y magsimulang magsalita, baka ako rin ay burahin ng mga nilalang. Nagbabadya ang panibagong gabi sa pagtatapos ng gabi ng pista, ang San Pelagio ay parang bagong ipinanganak. Tahimik. Payapa. Malinis. Pero ako, alam ko ang totoo. Kapag lumipas ang isang taon, at wala ng pista, wala ng panalangin, wala ng anting-anting sa pinto, sino pa ang pipigil sa mga nilalang? Ako lang ang naiwan. Ako na lang ang natatandaan ang kwento. At ngayong hawak ko ang huling pahina ng aking kwaderno, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa ito tapos. Hindi pa ligtas ang San Pelagio. At kung hindi ko maibahagi ang kwento magsisimula muli ang gutom isang buwan, matapos ang pista, tila naging normal na muli ang buhay sa San Pelagio.
Ang mga tao ay balik trabaho, balik ani, balik tahimik. Walang bakas ng takot, ng pangamba, o ng pagkaalala. Walang kahit isang tao ang nagsasalita tungkol sa pista, kay Lira, o sa kasunduan. Pero ako, si Rico, ay hindi pa rin tumitigil. Tuloy-tuloy pa rin ang mga panaginip ko. Sa gabi, nananaginip ako ng isang dilaw na ilaw sa gitna ng gubat. Isang boses na palaging sinasabi, may isa pang alay. At siya ang pinili, hindi isinumpa. Ang bumalik na alaala ni Lolo Binoy, si Lolo Binoy, na noon ay halos wala nang maalala, ay biglang tumawag sa akin isang gabi. Pagdating ko sa kanyang kubo, muli siyang nakangiti, pagod, pero malinaw na ang isip. Rico, hindi pa tapos ang kwento ni Lira. Nagulat ako. Akala ko ba nabura na ang lahat ng alaala tungkol sa kanya? Tumango si Lolo Binoy. Pero hindi lahat. Ang mga anting-anting na isinusuot ng mga tagabantay ng daan, gaya ng sa akin, ay may kakayahang mag-imbak ng alaala kahit burahin ng ritual. Muling bumalik ang mga alaala ko sa kanya nung nadiligan ito ng dugo. Napatigil ako. Anong dugo, Lolo? Tumingin siya sa mata ko. Dugo ng sanggol. May isinilang sa baryo nitong nakaraang linggo. At pinaglihi siya sa mismong gabi ng pista sa oras na isinara ang tagpagitan. Ang batang inapo ng pista ipinakita sa akin ni Lolo Binoy ang sanggol, sinika, anak ng isang babaeng mangangahoy at ng isang lalaking hindi taga-baryo. Wala silang ideya sa kasaysayan ng lugar, at ayon sa mga midwife, may kakaibang marka ang bata sa batok, hugis bilog na may mata sa gitna. Ito ang bagong tagapagmana ng kasunduan, sabi ni Lolo. Pero hindi siya isinumpa. Siya ay pinili, sapagkat ipinanganak siya sa pagitan ng dalawang mundo, sa mismong saglit na isinara ni Lira ang pinto ng dilim. Napaisip ako. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung ang dugo ni Lira ay alay mula sa kasalanan ng nakaraan, ang dugo ng batang ito ay panibagong simula. Ngunit, maaaring makita ito ng mga nilalang bilang bagong pagkain. Isang bagong berhen. Isang mas masarap na dugo. Ang bagong panganib kinagabihan, habang naglalakad ako pa uwi, biglang tumigil ang hangin. Tumigil ang huni ng kuliglig. Sa likod ko, may narinig akong bulong. Lira ay hindi sapat. Paglingon ko, nakita ko ang isang nilalang na nakaitim, walang mukha, may mahahabang kamay na umaabot hanggang lupa. Hindi ito ang karaniwang aswang. Isa ito sa mga tagasunod ng tagalagas, mga tagatipo ng dugo. Nakatitig ito sa akin kahit wala itong mata. Ipasa mo sa amin ang bata at magwawakas ang gutom. Tumakbo ako. Ang lihim sa lumang puntod upang makahanap ng sagot, bumalik ako sa pinakalumang sementeryo ng San Peladio. Doon sa likod ng mga lumang nitso, may puntod na walang pangalan, puro ukit lamang ng baybayin. Sa tulong ni Lolo Binoy, nabasa namin ito, ang alay ng dugo ay nagtatapos sa pagputok ng bagong buhay. Ngunit ang bagong buhay ay hindi panatag sa anino ng gutom. Nasa ilalim ng puntod ang isang matandang orasyon, nilagay sa balat ng tupa. Ayon dito, may isang paraan upang ilihis ang gutom ng dilim, isang orasyon na hindi nag-aalay ng buhay, kundi dugo ng kusang loob. Dito ko napagtanto, ako ang dapat na magsagawa ng ritual. Ang dugong binuo at binuhos pinili kong bumalik sa simbahan, at sa harap ng altar, muling isinulat ang orasyon sa aking balat gamit ang aking sariling dugo. Bawat linya, bawat tulo ng dugo, bawat dasal, isa itong panawagan, hindi sa Diyos o sa mga santo, kundi sa mismong kalikasan ng mundo. Kunin mo ang alaala, kunin mo ang sakit, kunin mo ang uhaw ng daan. Sa dugo ng buhay na hindi sakripisyo, wakasan ang gutom ng dilim. Pagkatapos ng ritual, nawalan ako ng malay. Pagmulat sa panibagong umaga pagkagising ko, naroon na si Lolo Binoy at ang mga magulang ng bata. Tahimik ang paligid. Wala na ang nilalang. Wala na rin ang marka sa batok ng bata. At sa unang pagkakataon, may isang batang isinilang sa San Peladio na walang sumpa, walang takot at walang aswang. Lumingon si Lolo Binoy sa akin. Rico, sa dugo mong binuhos, isinara mo na ang gutom. Hindi na pista ang kasunduan, kundi ang alaala ng mga hindi naalala. Ngunit pag-uwi ko, napansin ko ang isang bagay, unti-unti na rin akong nalilimutan ng mga tao. Simula ng aking pagkawala, hindi na ako binabati ng mga kapitbahay. Wala na ang pangalan ko sa listahan ng barangay. Hindi na ako kilala ng mga kamag-anak.
Tila ang sakripisyong ginamit ko upang mailigtas ang sanggol ay may kapalit ang dahan-dahang paglimot sa akin ng mundo. Ngunit hindi ako natatakot. Dahil bago ako tuluyang mawala sa alaala ng lahat, nais kong matapos ang isang bagay, ang kwentong ito. Ako si Rico at alam kong kaunti na lamang ang oras ko. Hindi oras ng buhay, buhay pa naman ako, kundi oras ng pagkakilala. Sa bawat araw na lumilipas, mas kaunti ang nakakakilala sa akin. Mas kaunti ang bumabati. Maging ang sariling pamilya ko'y hindi na sigurado kung ako'y talagang bahagi ng kanilang alaala. Ito ang kapalit ng dugo. Ito ang kapalit ng pagsasara sa daan ng mga nilalang. Hindi ako pinatay. Hindi ako isinumpa. Kundi dahan-dahang binubura. Ang pagtatapos ng kasunduan matapos ang ritual, sinabi ni Lolo Binoy na ang kasunduan sa pagitan ng San Pelagio at ng mga nilalang ay tuluyan ng nabasag. Wala nang alay. Wala nang pista. At ang tagpagitan ay hindi na muling magbubukas. Pero gaya ng dati may naiwan. Hindi basta nawala ang dilim. Ang mga nilalang ay hindi lang nawawala. Sila ay natutulog. At sa paglipas ng panahon, kung wala ni isang makakaalala ng kwento, sila'y muling magigising, gutom, galit at mas mapanira. Kaya kahit ako ay nawawala na sa alaala ng iba, isinusulat ko ito. Sa mga pahina ng aking kwaderno. Sa papel na hindi madaling masunog. Sa tinta ng sariling dugo. Upang may isang makabasa. Upang may isang magkwento muli. Ang lihim ng pista ngayon ko naintindihan kung bakit ginaganap ang pista taon-taon. Hindi lang ito kasunduan. Hindi lang ito panakot. Ito ay paalala na may kadiliman sa paligid natin na may presensya sa gabi na hindi natin dapat kalimutan. Kapag nawala ang pista, nawala rin ang kolektibong alaala. At kapag wala na ang alaala, ang kasamaan ay walang hadlang. Kaya ang kwentong ito ay hindi lamang para sa mga taga San Pelagio. Ito ay para sa iyo. Ikaw na nagbabasa ngayon. Ang panawagan sa tagapagbasa kung binabasa mo ito ngayon, isa ka na ring bahagi ng kwento. Isa ka na ring tagapagmana ng alaala. At maaaring isa ka na ring tagapagsalita ng katotohanan kapag ako ay tuluyan ng mabura. Huwag mong hayaang mamatay ang kwento ni Lyra. Huwag mong hayaang mabaon sa limot ang dugo na inalay, ang panata na tinupad, ang pista na inalay para sa gutom ng kadiliman. Isalaysay mo ito. Ikwento mo ito. Ikwento mo sa mga bata bago sila matulog. Isulat mo sa papel. I-post mo sa internet. Isigaw mo kung kinakailangan. Dahil kung walang magsasalita, babalik ang gutom. Ang huling alaala ni Lyra bago tuluyang mabura ang imahe niya sa isipan ko, huli kong naalala ang kanyang mukha, payapa. Walang takot. May ngiti. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo. Siya ang birhen ng pista. Ngunit siya rin ang bayani ng katahimikan. Kung hindi ako ang mag-aalay, sino ang susunod? Ngayon, alam ko na ang sagot. Walang susunod. Dahil sapat na ang sakripisyo niya. Pero ang alaala niya, dapat manatili. Ang pagbura sa aking pangalan kaninang umaga, tumingin ako sa salamin. Wala na akong refleksyon. Hindi literal. Nandoon pa rin ang katawan ko. Pero ang mga litrato ko, wala na ako. Ang AC ko, blanko. Maging sa yearbook, wala na ang pangalan ko. Naisip ko, kung ganito rin ang nangyari kay Lyra, baka kaya walang nakakaalala sa kanya, kasi siya mismo ay binura mula sa realidad. Pero hindi ang kwento niya. Hindi ang kwento natin. Hindi ako papayag. Ang sumpa ng tagapagkwento kaya kung binabasa mo ito, isa kang tagapagdala ng sumpa. Hindi ito sumpa ng kamatayan. Ito ay sumpa ng kaalaman. Isang kaalamang hindi mo na maaalis sa sarili mo. Dahil mula ngayon, ikaw ay magiging bantay ng mga pista. Magiging mapagmatsyag sa mga anino. At sa bawat batang isisilang sa gabi ng dilim, mararamdaman mo ang malamig na hangin at ang bulong, may kwento akong alam. At hindi ito kasang-isip. Ang huling pahina habang sinusulat ko ito, pakiramdam ko'y isa na lang ang natitirang linya bago maglaho ako sa lahat ng alaala. Kung may makakakita ng kwaderno kong ito, pakiusap. Ikwento mo. Sabihin mong minsan, sa baryo ng San Pelagio, may isang birhen na inalay sa pista ng mga aswang.
At may isang lalaking hindi pumayag na siya ay makalimutan. Ay, isa.